kapag na-encounter po natin siya, papalitan po niya yun ng sa kanya. Ano? Mababago po yung ating plano, yung ating layunin. Kapag tayo po ay naka-encounter sa ating Panginoon. Sa verse 5, ganito po ang sabi niya. Sabi po ni Paul, dahil ang sabi ng Panginoon do sa mga naunang talata ay, why do you persecute me? Bakit mo ako pinipersecute? Sabi po ng Panginoon. Ang sabi po ni Paul, who are you, Lord? He asked. Ano? The voice said, I'm Jesus, whom you are persecuting. So yung po ang unang tanong ni Pablo. Tayo po may mga katanungan sa ating buhay, di ba? Lord, bakit naman nangyayari sa buhay namin to? Lord, bakit kami pa? Marami po tayong katanungan. Napakarami pong katanungan. Ano? Mga katanungan na maaaring sa ating tanang buhay, hindi po masasagot dito sa lupa. Pero sa kabilang buhay, sa eternity, may katugunan ang lahat ng tanong. Hindi po lahat ng ating mga tanong, habang tayo nabubuhay sa lupa, may katugunan, masasagot. At tingnan ninyo kung paano sumagot si Lord dito sa dalawang tanong lang naman ni Pablo. Halagang tanong, who are you, Lord? The first question, who are you, Lord? Nagulat, siya po'y nanginig. Pangalawang tanong, na tanong po ni Pablo sa Panginoon, Lord, what will you have me to do? Ano ba ang ipagagawa mo sa akin? Who are you, Lord? The first questions. And then, yung pangalawa po, what you want me to do? Ano yung ipagagawa mo sa akin? Narito po, mahalagang sagot. Mahalagang sagot ni Lord. At dito sa sagot na ito ni Lord, may 3 steps. Ano? Para malaman mo ang dakilang layunin, plano ng Diyos sa buhay mo. And the Lord said to him, sumagot po ang Diyos, ang Panginoon Yesus sa kanya, arise! Sabi mo sa katabi mo, arise. Oo. Kahit medyo nabibigatan ka, kahit medyo patayong katawan mo, uy, linggo nga pala ngayon, I need to arise. No? I need to get up. Kinakailangan ako'y bumangon. Sabi niya, arise and go into the city. Go into the city. Place. May pagdadalan si Lord sa kanya, right place. Sabi mo sa katabi mo, right place. Tamang lugar. Ano? Go into the city. That's the right place. And it shall be told you. No, may magsasabi sa kanya. Right people yon. May magsasabi sa kanya what you must do. And that's the right plan. What you must do. Hindi karaka-raka, sinigot ng Diyos, si Pablo na, ganito ang gagawin mo, ganito. Nung tinanong ni Pablo na, Lord, what must I do? Lord, ano ba yung pagagawa mo sa akin? Yung tanong niya sa verse 6, yung unang sinabi niya, sabi niya, what will you have me to do? Anong pagagawa mo sa akin? Hindi talaga idinitalye ng Diyos yung sagot niya na ipagagawa niya kay Pablo. Meron pong process. Binigay po niya ang direksyon, ano ang gagawin niya? Go into the city. May right place po na dapat tayong puntahan. And someone will tell you, right people, may mga tamang tao na magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin mo. And that's the right plan. Ano? Pag maling tao ang nagsalita sa iyo, hindi magiging right plan. Magagawa mo mali. Kasi wrong people eh. So, right place, sabihin nyo, right place. Pangalawa, right people. And then, right people, yung mga tamang tao. Ano ho? So, gagamitin po na, may gagamitin po si Lord. Hindi po, pak, dinitalya ni Lord. Ito una. Una mong gagawin. Ito, Pablo, ito. Hindi po. Si Paul, kinakailangang mag-undergo ng process. Binigay po ang direction. Go into the city. That's a place, right place. And it shall be told you, mayroong right people na magsasabi sa iyo. Ano ba yung pagagawa ni Lord? What you must do. Gagamit si Lord ng tao para maging malinaw sa iyo ang kanyang layunin. Para maging malinaw sa iyo ang kanyang plano. Alam nyo, may mga Kristiyano after the encounter, nagsarili na, naging independent.
Hindi ko na kailangan. Okay na ako. Na-encounter ko na si Lord. Ligtas na ako. They're not attending small group. They're not attending church. Nag-iisa lang sila. Nanunood na lang sila. So wala silang connection. Wala silang physically, kahit nag-open na ang government, nanatili pa rin na parang may pandemya. Parang puro online. Kasi lagay na ang loob nila, okay na ako kasi ilang beses ko nang na-encounter si Lord, dami ko nang karanasan sa Kanya. Grabe, ang dami ko nang naranasan, okay na ako. So, they are not involving themselves. Hindi po nila na-involve ang kanila sarili. Pero hindi po yan ang naisin ng Diyos. Para maging malinaw sa iyo ang plano niya sa buhay mo, kinakailangan you need to go to the right place. To meet the right people. And then that right people, yung mga right people na yan ang gagamitin ni Lord para sabihin sa iyo, gabayan ka sa right plan. Amen? Mga kapatid, so yun po. Now, pupuntahan po natin. Ano ba? Paano masasabing right place, right people, and right plan? Paano po natin madedetect? If we are in the right place, and if our associates, mga associate po natin, mga kasama natin, ay right people ba sila? Paano natin malalaman? At ito ba talaga yung right plan? Ito ba talaga yung plano ng Diyos sa buhay ko? So, kinakailangang maging malinaw po sa atin. Kinakailangang malaman po natin. Ito ba talaga? Ito ba talaga yung tama? Minsan naguguluhan tayo eh. Like Paul, tingnan po natin kung paano po natupad yung layunin, yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Tingnan po natin yung proseso nung siya ay dinala do sa direction na yon. Because I believe every one of us, meron po tayong destiny. Naniniwala po ba kayo doon? Destiny. Bawat isa ay may destiny. Meron tayong kaparoroonan. Merong nilaan si Lord. Pero marami po tayong mga katanungan. Marami tayong mga katanungan. Like si Job. Si Job po, pinagpala ng Diyos. Pag binasa mo doon pa lang sa first chapter, grabing blessing ni Lord. Pero dumating po ang disaster. Dumating po ang signal, hanggang signal number 8 sa kanya. Or hanggang 10 pa po. Matindi po. Matindi po ang tinamon ni Job. Kaya ang dami pong question ni Job sa Diyos. Ang dami po niyang tanong. Dahil sa nangyari sa buhay niya. Kasi ang tingin niya sa sarili niya, sinabi po sa Bible, sa first chapter, righteous po siya, upright man. Malinaw po yon. Pero bakit nangyari ito sa kanya? Siya ay upright man. Mismo, sinulat sa Bible, upright man. Matindi po siya. Siya yung nanatiling namumuhay ng righteous in that area. Mga kapatid, siya ay upright man. Pero nangyari sa buhay niya yun. Kaya, nagtanong po siya sa Diyos. Ang dami po niyang tanong. Nung huminto po siya, si Lord naman ang nagtanong sa kanya, nasaan ka, Job, nung likhain ko ang universe? Nasaan ka, Job, nung kita'y pinorma? Kaya sa mga tanong ni Lord, natameme po si Job. At sabi niya, nagsisi po si Job sa bandang huli. Nagsorry siya. Nagrepent po siya. Sa napakarami parang kino-question niya si Lord bakit nangyari? At saka yung mga pinadalang tao, yung mga lumapit sa kanya. So somewhat kino-question niya. Pero dumating ang panahon, natugon po ang kanyang mga tanong sa tanong pa rin. Tinugon po ng Diyos ang kanyang mga tanong sa pamamagitan din ng tanong. Grabe si Lord. Pag binasa niyo yung Job, matindi po yun. Biruin niyo yung upright man, nakaranas ng ganon. Namatay ang mga anak, nawala lahat ng negosyo. Grabe. Hindi talaga matanggap Paano nangyari yun? Tayo, mangyari sa atin, parang madali pa nating tanggapin. Pero ang iba hindi rin matanggap Pero tayo naman, hindi katulad ni Job. Si Job po matindi. Faithful po, upright man. Lagi po nag-o-offer. Baka sabi niya, mga anak ko, nagkasala to. So, bago matulog, every night, siya nag-o-offer sa Diyos. Faithfully. Tapat po talaga si Job. Sinagot po ng Diyos. Sa pamagitan rin po ng tanong. Yung tanong ni Job. At alam nyo, kahit siya'y pinagpala na sa simula ng buhay niya, pag binasa natin ng Job, upright man siya, sa bandang huli po, dahil ibang encounter po ang naranasan niya sa Diyos.
lalo niyang nakilala si Lord. Because before, who are you, Lord? And then kapag nangyari na ito, alam nyo, sa buhay natin, pag may nangyayari pong hindi ka nais-nais, mga trahedya sa buhay, disaster, doon magpapakahayag po ang Diyos. Halimbawa, matinding karamdaman, problema, o mga pinansyal na pangangailangan, problema sa relationship, problema na may death threat ka o binabantaan ka, mga problema, yung may matitindi, doon, para kang magtatanong, who are you, Lord? Kapag nagpahayag na si Lord, who are you, Lord? The more na makikilala mo si Jesus, the more makikilala mo ang Diyos. Like Paul, like Job. Si Pedro, ganun din po. At si Pedro nagpatira pa sa Diyos. Nung ang Panginoon, naghimala. Magdamag silang ng huli ng isda, pero wala silang nahuli, pero si Jesus inutusan sila. Iladla ang kanilang lambat. At matindi po. Halos magkampunit po yung lambat nila. And then nagpatira pa po si Pedro. I'm a sinners. Makasalanan po ako. Lumayo po kayo sa akin. Somewhat parang si Pedro, who are you, Lord? Nakaka-amaze po. Nakaka-amaze. Alam nyo, pag personal na encounter, kakaiba. Magkahalo, siguro ma-amaze kayo. Tapos si Pablo kasi nanginig Nag-tremble po. At sabi niya, who are you, Lord? Kasi pag naranasan mo niya, kakaiba Lalo na po yung mga, ikaw ay nasa panahon na talagang, grabe, bibigay ka na. Gusto mo na magpakamatay, gusto mo nang sumuko, pero na-encounter mo siya. Sa mga panahon katulad noon. Kaya si Paul, ganun po naranasan. Si Job, marami po sa Bible. Marami po sa Bible. Naranasan po nilang may encounter ang Panginoon at na-amaze po sila. Nanginginig po sila. Hallelujah. Dahil kakaiba talaga. It's not program po. Hindi program dapat. Hindi. Hindi po programmable ang Diyos. So hindi po sinabi ni Jesus kay Pablo sa isang bagsakan kung ano ang dapat niyang gawin. Binigay po niyang direksyon. Go into the city at may mamimit po siya doon, right people, nasasabihin sa kanya, para sabihin sa kanya yung plano ng Diyos kung ano siya magiging. Wow, hallelujah. So, 3 steps. Sabi mo sa katabi mo, 3 steps. First one is right place. The second one ay right people. And the third one is right plan. Okay. So, gusto po ng Diyos magpadala sa iyo ng mga tamang tao, right people, sa buhay mo. And I believe, may panahon pa po tayo, bago po magtapos ang taong ito, kailangan maging bukas po tayo. Magpadala si Lord ng mga tamang tao. And then pagpasok po ng panibagong taon, 2024, si Lord po, para ma-fulfill ang kanyang purpose sa buhay mo, nagpapadala po siya ng mga right people. But, mga kapatid, gusto muna niya na ikaw ay dalhin sa right place. It is in the right place wherein you will meet right people. Bakit gusto nila? Dalhin ka muna sa right place dahil doon sa right place, doon niya inihanda. Nandoon yung right people na kailangan mo. Malinaw po ba mga kapatid? Hallelujah. Kamusta po kayo? Are you in the right place right at this very moment? Nasa tamang lugar ba kayo? Yung iba hindi nag-i-amen. Ang iba nag-iisip pa, tamang lugar ba talaga to sa akin? Yan, mga yan. Okay lang po yun. Ang iba nag-iisip wini-weigh pa nila, tinitimbang nila. So, kailangan malaman mo. So, paano po ma-detect? Ano ba ang nasa right place? Ang right place is not more on lugar. It's more on the attitude first. Unang-una po, ang right place, para ma-determine natin ang right place, wag muna yung location, geography, geographical location. Kailangan ito muna po yung attitude. Bakit po? Si Pablo, matapos po siyang ma-encounter ang Panginoon, siya po'y nabulag, at sa verse 9,
siya po ay 3 araw na hindi kumakain. Ang right place is more on attitude. Pag na-encounter mo ang Panginoon, you will be in the right place if your attitude talagang nandoon kay Lord sa presensya ng Panginoon. Magpapasting ka. Si right place is more on the attitude. Every January po, meron po tayong 21 days. Yung iba nakaka 1 week lang, 7 days, ang iba 3 days. But ang mahalaga po doon, kayo po ay nag-aayuno. Daniel's fast. May kinakain din pero pili lang po ang kinakain. So, right place is more on attitude. Ikaw ay nagpapasting. Nag-aayuno ka. That's right place. Kailangan masumpungan mo ang sarili mo in the attitude doon sa pag-aayuno, mga kapatid. So, kinakailangan bawat isa po, para maging malinaw po sa inyo, yung right place, right people, in right plan of God, kinakailangan kayo po ay malaki po magagawa ng pag-aayuno. The second one, bukod sa fasting, verse 11, nung inuutosan na ni Lord si Ananias na disciple, pupunta kay Pablo, ang sabi ni Lord, siya'y nandoon kay ganito, siya ngayon ay nagpe-pray. So, right place, pangalawa po, it's more on attitude kasi. Praying, you are praying. Nananalangin ka. Amen. Kasi most of the people in the world they are just playing. Naglalaro. So, unang-una, right place, dahil it's more on attitude, ano po yung una? Nag-aayuno ka. Fasting. Yan. Yan po yan. Pangalawa, you're praying. Nagpe-pray ka. Si Paul po, nag-ayuno 3 days. Siya po ay nananalangin. Bago po dumating yung ipadadala ni Lord. After the encounter yan Alam nyo, kapag natapos po ang encounter, talagang masiglang-masigla tayo, nag-aapoy tayo Kaya talagang gusto natin basahin ang buong Biblia. Tayo nagpe-pray, grabe ang worship natin, ang taas ng level. Ang praying natin, yung pagpipray natin. And then nag-aayuno tayo. Yun po ang naidudulot na encounter. Pero dapat po yan ay tuloy-tuloy. Hindi lang isang beses ka mag-pray, isang beses ka mag-ayuno, mag-worship, dapat it must be tuloy-tuloy. That's the right place. Ngayon, pangatlo po, ito practical na po ito. Lugar na talaga to, lugar na. Pero mahalaga po, nasa tamang lugar muna ang puso mo. It's more on attitude. Right place ay yung sineset mo yung heart mo in the right place. What do I mean? Ano pong ibig sabihin dito? Yung attitude of fasting, prayer. Nandoon. And the third one, para malaman natin ito ba yung right place, ang sabi po ni Lord kay Ananias sa verse 11, go into the house of Judas. Hindi si Judas Iscariote marami pong Judas. Judas sa Bible, yung pangalan. Yung nagkanulo, si Judas Iscariote po yon. Ito, kakaibang Judas to. Go into the house of Judas. Nandoon si Saulo. Nandoon si Saulo. So sinabi po specifically, yung house, yung kung anong pangalan ng street na yon, So pinapunta po doon si Ananias. House, not church, not company. Specific. Mga kapatid, right place ay you must be in the house. You must be at home. You must be in the home cell. That's the house. Small group. Dahil dyan, pag home, pag house, bilang at magkakakilala ang mga nasa bahay na yan. Di po ba? Kahit kayo ay 12 magkakapatid, magkakilala kayo. You must be in the house. Go into the house of Judah. Right place is in the house. Sa house. You might be in the church, dito, kasama ka dito, sa hundreds or more than hundreds, ang iba pa sa thousands ng number of people, but hindi ka ma-identify, hindi ka kilala. You must belong to a home cell. That's the right place. Kung ikaw pasimba-simba ka lang, hindi ka belong, hindi ka konektado sa small group, mga kapatid, pahirapan to.
pahirapan kang tulungan, at pahirapang maunawaan mo paano malapit ang masasabi sa iyo ang plano ng Diyos, the purpose of God. Mahirap kang i-mentor, mahirap kang i-coach. Ilan po ang player, mostly, ng basketball team? Mga basketballista, ilan? Maximum. Ha? Hindi ba pwedeng 20? Hindi. 12 lang. 12. Professional saka mga non-professional, ganon. 12. So yung coach, yung manager, kilala niya ang mga galing abilidad, ang mga kahinaan ng mga players niya. Saan man to tingnan? Kasi 12 lang. 12 lang yung team, number ng team. Pero kung yun ay 100, mahirapan ang coach. Hirap ang coach. So, gaano po kahalaga ang small group? Ang cell group po? Are you in the right place? Group. Si Pablo po, somewhat nabulag Dinala po sa home, sa house ni Judas. At doon siya pupuntahan ni Ananias. Doon siya pupuntahan. So, right place is you must belong to cell group, small group, mga kapatid, para matugunan talaga. At ikaw ay magabayan doon sa plano ipagagawa ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Wow. Fasting, praying, and then kinakailangan belong po tayo sa small group, home. So that's the right place, mga kapatid. So, kailangan po na, nandun ka dapat sa right place. Right place. So, nandun ka dapat. And then, here comes the right people. Si Pablo po, nandoon sa home, sa house ni Judas. And then, pinadala po niya, siya po ay nandoon, nagpe-pray, nag-aayuno. Pinadala po ni Lord si Ananias. Ananias, na disciple po niya. Si Ananias po ang right people, right person, in the case of Paul, pinadala po siya kay Pablo. Mga kapatid, may kaunti pong caution, warning. Pag may warning, ibig sabihin kailangan mag-iingat. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang right place ay kinabibilangan ng mga right people lahat. Hindi po. Hindi 100% na sabihin natin, this is right place for me. So yung mga tao dito, right people lahat to. No. Warning. Because sa right place, kahit nasa right place ka, pwedeng may mga wrong people. Naman po nyo. Doon po sa unang mga dinisipulo ng Panginoon, 12, meron po bang wrong people doon? Sino po yung identify nyo na wrong person po doon? Si Judas. Si Pedro, pero nakabalik Si Judas din na po bumalik Ibig sabihin, mag-iingat po tayo, kahit po dito sa church, nasabi ko sa inyo. Halimbawa dito, hindi po natin masasabi na right people po lahat na nandito. Kasi meron din po mga toxic. Sabihin mo sa kabi mo, toxic. Yung hihilahin ka pa, aatin ka na ng cell group sa sukat, hinila ka pa kung saan, toxic po yun. Yung gusto mo nang i-offer ang buhay mo, ihandog ang buhay mo kay Lord, maglilingkod ka na, sinabihan ka pa, anong mapapala mo dyan? Wala naman, toxic. So, hindi ibig sabihin na you are in the right place, right people ang lahat na nandoon. Kahit sa loob na simbahan. Kakaunawan po tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingat. Kasi meron din pong nambibingwit. Mga kabataan, mag-ingat kayo. Mga singles. May iba, nambibingwit. Papasok sa church kasi katulad dito sa UPC Bignay, maraming magaganda dito. Di po ba? Tingnan nyo katabi nyo. Maraming magaganda at pogi. Guwapo. Kaya meron pupunta dito, ang intention, hindi natin kasi nababasa yung kalooban si Lord lang Kaya ingat po kayo. Ang intention nila, mangbibingwit, mambibiktima. Mangunguha lang pala. Guguloy ng buhay. Opo. Kaya nakakalungkot po yun.
Nakakalungkot po. At ang masakit pa dito, sasabihin ng labas ng community, ay, nung umaten yan dyan sa church na yan, bakit nagulo ang buhay niyan? Bakit ganito nangyari sa kanya? So it's not a guarantee na, hindi po garantisado na kapag nasa right place, ay right people lahat. Kaya ingat po kayo, mga kapatid. So minanliling lang, minandadaya. Kahit nga po yung mga elect, sabi ng Panginoon, mga pinili, madadaya eh. So ingat po tayo. Ingat po tayo. Kasi meron pong mga wrong people. Kasi lalabas po yung intention. The intention of the heart, the motive of the heart. Sa kalaunan po, magre-resurface po yan. So kinakailangan po, huwag po tayong madaling madala, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag din po kayong madaling madala. Halimbawa, nag-post sa social media ay pastor o mga sasabihin natin may integridad naman. Huwag po kayong madaling madala. Baka ma-scam po kayo. Yes. Kala nyo, right people, pero nabiktima rin po ng mga wrong people. So marami pong nahi-scam. Bakit po? All they know, right people po yun. So yung pala, biktima lang din po pala sila at hindi pa sila nauuntog, hindi pa sila nagigising. Kaya marami pa rin pong mabibiktima. Now, how to detect the right person, right people? RP. From wrong person, WP, wrong person. RP, right people, or right person. Yung right person po, konektado sa Diyos. Connected to God, walking with God. Amen? Like Enoch. No? Like Elijah. Like Joseph. No? Like David. Hindi po perfect mga taong to. Si Job. Si David, ganyan. No? So, tingnan nyo they're connected to God. Hindi po sila perfect. And they're walking with God. Nandiyan po yung kahit sila ay nananagumpay, binibigyan ng katagumpayan ng Diyos, they remain humble. They're honoring authorities. Ino-honor po nila authorities. Una po sa bahay, authority at home. Sa bahay, mga magulang, ino-honor po nila yan. Alam nyo, mahirap makakuha, mga kabataan, mga anak, mahirap makakuha, mga kaibigan, o di kaya yung mapapangasawa mo, tapos hindi ino-honor ang parents, delikado po yun. Mahahawahan ka nun. Toxic yan. May infect ka. Tingnan mo, ito bang nililigawan mo? Ano bang estima niya sa magulang niya? Pag bastos to, walang respeto, ay iwanan mo na, huwag mo nang ituloy. Delikado po yan. Hindi ang pagpapalain ng Diyos. They need to honor their parents. So honoring the authorities at home, labas sa bahay, sa school, sa company, sa government, sa church, no? Spiritual authority. Are they honoring spiritual authority? So ingat po tayo. So magaling po sila, matalino, sila po ay nagtatagumpay, pero tingnan mo, are they the right people or person para sa akin? Lalo po yung mga nagbabalak ditong mag-asawa o di kaya magkaroon ng kasinta. Ito yung parang palay-palay. Humahalo yan. Nagsusuot sila ng kasuotan ng tupa. Pero sa loob pala iba. So sila ay mga palay-palay. Itsura palay, no? Itsura tupa, pero hindi pala. Sila ay hot, parang on fire. On fire, but they are not holy. Hindi namumuhay sa katuwiran. No? Parang grabe, on fire kay Lord, pero wala palang, bagsak pala yung kanilang attitude. So ingat po tayo. Wala po yung holiness. Tingnan nyo ito. Victims focus on what they have been through, what they're going through. Victors focus on where they're going to. Tingnan mo ang ka-associate mo. Ano ang sinasabi sa'yo? Laging binabalik ka, throwback sa iyong past. Yung masasakit, yung problema, yung mga masasama nangyari sa'yo, laging pinapaalala sa'yo. Laging nagiging historical. Dapat it's more on prophesying about your destiny, declaring
Ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Magtatagumpay ka. Matutupad ang dream mo, hindi yung, ay nako, ang karanasan mo pala ganito. Ikaw pala ay ganito. Lagi kang binabalik doon sa kinalugmok mo. Lagi kang binabalik doon sa kasalanan mong nagawa na grabe, matindi. Huwag po. Sa cell group po, dapat dinideclare natin yung destiny, the future. More on the future. Hindi po yung nagto-throwback tayo. Lalo po yung masasama. Para kang hinahawakan. So ang right person, right people, ikaw ay dinideclare yung destiny mo. Maganda ang magiging buhay mo. Ang kakaharapin po. Hallelujah. Magandang plano sa iyo ng Diyos. Alam mo, gagamitin ka ng Panginoon. Makakaahon ka sa iyong kinaroroonan. Hindi yung, wala nang pag-asa. Ano nangyayari sa inyong cell group? Anong mga declaration? Alam nyo, dito sa church, habang nagpapastor tayo dito, may mga naririnig akong mga negative. Ganito. From the family, outside the family, sabi, hindi ka uunlad dyan. Nireject ko yun. Sa loob-loob ko, in Jesus' name, I reject that. Because every words, kapag iyan ay binitawan, there's life. Death and life is in the power of the tongue. Meron po yung life at saka kamatayan. So pag hindi maganda, I reject that in Jesus' name. Deep within myself. Hindi ko naman sabihin sa kanya. Kaya huwag niyong tatagapi kapag may nag-declare sa inyo ng ganon. Tayuan mo yung destiny mo. Yung future na binigay sa ni Lord. For I know the plans I have for you. Anong plano ng Diyos? Anong plano? Pangit ba? It's not a disaster. He will prosper us. Magandang bukas, hindi pangit. Mga kapatid, tuldukan na po natin yung mga hindi magaganda na laging hinahalungkay. At minsan hindi na natin nababanag yung magandang kinabukasan. Yung mga kasalanan lalo, kinalugmok natin, tuldukan na po natin. Settle na po natin yon. At huwag na nating babalikan. Huwag na natin muling gagawin. Pero atupagin po natin yung future natin, yung nilaan ng Panginoon na napakaganda. Katagumpayan. So ang right people, ang i-declare sa iyo, it's about your destiny. Hallelujah. Ay, ang anak mo, lalaki yan, may takot sa Diyos. Hallelujah. Gagamitin niya ng Panginoon, magtatago. Nakikita ko yung anak mo, talagang grabe yung ability. Hindi sasabihin, yung anak mo parang mahina, lampa. Yung anak mo parang walang mararating. Ang anak mo bobo. Huwag kang papayag. Hallelujah. Huwag kang papayag na ganon. Mga magulang kayong papayag. Lalo huwag kayong magdideclare ng ganon sa anak nyo. Huwag, yung parang wala silang mararating. Alam nyo, kahit bulag, kahit putol ang dapat ang dinideclare. Yung may mga kapasanan, mga kapatid, malayo nararating nila. Maraming bansa na pupuntahan. Eh tayo, kompleto pa natin. Aba, yung putol dito, putol dito. Iba't ibang mga bansa na pupuntahan. Kita nyo, kasi claim po nila ang kanilang destiny. Yung plano ni Lord, yung purpose ni Lord. Kaya mga kapatid, yung bang ka-associate nyo, kasamahan nyo sa trabaho, yung bang kabarkada nyo, kaibigan nyo, right people ba yan? Anong tinuturo sa iyo? Anong sinasabi sa iyo? Yung mga kabataan, mga anak, yung kabarkada mo ba, kaibigan mo, yung tuturuan ka, huwag nang magpaalam sa magulang? Yung alis na lang kayo ng alis, kung saan nagpupunta. Yung huwag ka na magpaalam, dali ka na, okay na. No? Yung mga nakaka-influence sa inyo, kumusta ba? Are they the right people? That you will hang together at sasama-sama kayo. So, you must decide before the end of this year and then pagpasok ng panibagong taon, sila pa rin bang kakasamahin ko, mga kasama ko? Sila pa rin ba magiging barkada ko, kaibigan ko? You must decide. It's a matter of choice. And you have the chance para magbago. To change your, no? It's a matter of choice. And then, meron ka pang chance. Chance. To change. Magbago. Mga kapatid. Hallelujah. Kung hindi sila nagbabago, mga kapatid, baguhin mong sasamahan mo. Kasi mahirap silang baguhin. Baka ikaw ang madala nila. Ikaw ang ma-influensyahan. So baguhin mo yung babarkadahan mo. Ano?
Kung hindi sila nababago, wala silang dream, wala silang plano sa buhay. Kung hindi sila magbabago, baguhin mo ang sasamahan mo. Mga kapatid, sino dito may boyfriend na, may girlfriend na? Baka ibang vision yan, ibang dinidream. Habang di pa kayo kasal, kung hindi sila mababago, hindi i-align kay Lord, baguhin mo ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, habang di pa kayo kasal. O palitan mo pala, kung hindi mabago. Ngayon pa lang, umaasta na ng ganyan eh. Lalo na pag kinasal kayo, mas matindi yan. Oh, hallelujah. So tingnan nyo yung mga biktima, laging dinadala ka doon sa past. Doon ka lagi. Pero yung victors po, yung mga mananagumpay, laging ituturo ka doon sa iyong destiny, future. Wow. Mahirap po yung wala nang nakikitang magandang future, wala nang nakikitang pag-asa. Hirap po nun. Kung ano po yung nakikita nila, ganun sila magiging. Dapat makita po natin yung pinakikita po ng Diyos. Kaya si Pablo po nakita niya eh. Kaya we need right people. We need right people para makita po natin. Si Pablo po, kinakailangan mabulag ang kanyang naked eye, ang kanyang physical na mata upang makita niya ang magandang plano ng Diyos. Nabulag po siya eh. Nabulag siya. So balik muna po tayo doon sa right people. Doon sa 12 spies, ilan po ang right people, ilan po ang wrong people. Yung 12 espiya na pinadala ni Moises, 12. Ilan po ang right people, ilan po ang wrong people. Minagnify po ng 10 wrong people. Yung, nakakatakot, daming higanti doon. No? Na-highlight po yung natakot, tinakot nga yung mga tao, mga Israelita eh. No, yung panganib, mga giants. No, yun ang na-highlight. Di natin kaya, tipaklong lang tayo sa harapan nila. Pero si Caleb saka si Joshua, anong sinabi? Let's possess the land! Hallelujah! Hallelujah! Let's go! No? Let's possess the land! Sabi nung dalawa. So yan ang right people. Kahit may dadanasin doon, may mga challenges. Pabayaan ka ba ni Lord? Hallelujah. Pabayaan ka ba ni Lord? Yan po. So yung 10, toxic, marami na apektuhan. Mga Israelita, grabe. Grabe po. So, what is 2 against 10? Pag majority decision po kayo, democratic po ang form of government, ay hindi na tayo tutuloy. Pero ang kingdom of God, hindi po democracy. Kasi sa democracy, majority wins. But ang kaharian po ng Diyos, hindi po democracy, theocracy. Kung ano po sinabi ng Diyos, yun. Kahit dalawa lang, isa lang ang babakap dyan. Tutuloy yan. Sinabi ng Diyos, mapapasa inyong lupain. Kaya dalawa lang, doon sa 12, minority. Pero sila po'y tumuloy. Mga kapatid, it's not democracy. The kingdom of God is not democracy. Kung ano pong sinabi ng Diyos, kung ano pong plano ng Diyos, yun. Tutuloy ka, kahit mag-isa ka na lang. At sasabihin sa iyo ng mga kaibigan mo, ayaw na namin. Ayaw na namin gawin yung pangitay na sinasabi mo na yan, yan sa Diyos na yan, ayaw na namin. Tutuloy ka, dahil yun ang sinabi ng Diyos sa iyo. Amen? So hindi ka pa-apekto. Ingat po kayo sa mga toxic. Panghihinahin kayo, pawawalan kayo ng gana sa paglilingkod sa Diyos, sa pagdidevotion, sa pagpipray, sa pagpapas. Babatakin pa kayo na para hindi kayo mag-involve, hindi kayo mag-volunteer, na gumawa sa karan ng Diyos. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Kasi may mga toxic. Hallelujah. Kahabagan sila ng Diyos. Naway magising, mauntog, pero wag mamatay. Magising sa katotohanan. Hallelujah. So you are in the right place. Meron po diyang right person. Nagagamitin si Lord. Hallelujah. At yung right person po na yon, iahayag po niya yung plano ng Diyos. The right plan. No. So si Pablo po is in the right place, doon po sa bahay ni Judas, at
Nandito na po, dumating na po ang right person, si Ananias, disciple. Natutulungan po siya upang mabuild po yung pundasyon, kanyang pananampalataya sa Panginoon. Siya po ay i-water baptize. Binautismon po si Pablo. Ano? Pero hindi po tinuruan ni Ananias si Pablo kung paano po mag-plant ng church. Sino po nagturo? Holy Spirit. Pinag-pray lang po si Pablo, napuspos po ng Espiritu si Pablo. Ano? Hindi po tinuruan ni Ananias si Pablo na how to plant church. Kasi built-in na po yon sa kanyang katawagan. Dahil ang sabi po ng Panginoon kay Ananias, verse 15, "But the Lord told him, go because he's my chosen instrument to carry my name to unbelievers, to their kings, and to the descendants of Israel." Yun po ang plano ng Diyos, yun po ang tawag ng Diyos kay Paul. So hindi po si Ananias ang nagturo sa kanya para mag-plant ng church. Nandun na po yun, naka-built in, according to the call of God, according to the plan of God. At verse 16, "I'm going to show him how much he must suffer for my name's sake." So yun po ang sabi ng Diyos kay Ananias. Ano? So si Paul, ang sabi ng Diyos kay Ananias, because he is my chosen instrument to carry my name to unbelievers. So gagamitin po talaga siya. And to their kings. Wow, grabe. Kakaiba po ito. Hindi lang doon sa mga ordinaryong tao, but to their kings. Why? Because kung si Paul po sa ngayon, ang inaral niya, ang equivalent po ay 3 to 5 PhD degree. Si Paul. Kaya si Paul, nihanda ng Diyos sa kanya ring pinagdaanan upang humarap. Kapag ikaw, wala kang inaral, haharap ka sa mga kings, ay hindi ka, may mga sadyang inihanda ang Diyos na mga inihanda niya, nagagamitin niya to talk to the kings. Sa mga dignitaries, may inihanda po ang Diyos. Hallelujah. Para po gamitin niya. So si Paul, isa po siya sa ginamit ng Diyos. Ito po ang sinabi niya sa verse 15, mga kapatid. This is the plan of God. This is the call of God kay Paul. Paano ka makakarating doon sa right plan, sa plano ng Diyos sa iyo? May proseso po. So sa bawat isa na malabo pa, yung layunin ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay mo, huwag kang hihinto. Tuloy-tuloy kang mag-undergo ng process. Tuloy-tuloy kang paggabay. Huwag kang mawawala sa home. Huwag kang mawawala sa home. Kasi sa home, sasabihin ng mga kasamahan mo doon, especially your cell leader, kung saan ka dadalhin. You need to undergo training, mga kapatid. So kinakailangan mabuksan ka, maunawaan mo. Kailangan maging malinaw sa iyo. Kasi marami po nangangapa, malabo, nabubulagan po sa plano ng Diyos. Kaya siguro hindi consistent sa kanilang pananampalataya. Hindi po nagtutuloy-tuloy. Pero once na naging malinaw po, kahit may problema, may mga pagsubok, may mga challenges, once na naging malinaw po sa inyo, yung layunin ng Diyos, no matter what, kayo po ay magtutuloy-tuloy. Ang karamdaman, ang problema, anumang problema, mga panganib, mga sakuna, anumang mga trahedya, anumang mga challenges, hindi po kayo mahaharangan. Hallelujah. Walang sino mang makakaharang. Si Paul, kahit panganib, hindi niya alam kung kasagpi niya o kalaban, pero hindi po siya napigilan. Nasumpungan niya the right plan of God. So huwag po kayong ihinto. Huwag po niyong lulubayan. Hanggat hindi po nagiging malinaw, huwag kayong ihinto, mga kapatid. Huwag ihinto dahil gusto ni Lord maging malinaw po ang kanyang plano